Can you picture how revival will change you? Not only you, but everyone, the church as a whole. Yes, mga kapaglaong, we need to learn how to put it in practice first of all to us. Find out how only here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Happy day of rest mga kapaglaom, and welcome to Let's Pray Pilipinas. This is the place where you don't have to pray alone. Of course, with me this morning is Kapaglaom Pastor Elmer, and I also have Kapaglaom Giselle with us. Kapaglaom Giselle and Kapaglaom Pastor, happy Sabbath to both of you. Yes, Happy likewise. Sabbath! Happy Sabbath, Happy Pastor, Sabbath, and happy Sabbath, Kapaglaom Renan. Indeed, mga kapaglaom, it is such a blessing to be here praising our God on His day. I hope each one of us has been continuously praying throughout the week, mga kapaglaom. And of course, to see each other here in the Sabbath is already something, mga kapaglaom, to be grateful about to the Lord today. Amen. Right, Pastor? Amen. And indeed, mga kapaglaom, we are truly blessed. But before anything else, mga kapaglaom, magkigsuonan, let us call upon the name of the Lord. O ato idoko ato mga ulo, o ato sa dipiyong ato mga mata, aron kita sa pagampo sa tabangan sa atong Ginoo. Let us pray. Our Father God, once again, we are happy for giving us this opportunity to call upon your name this Sabbath blessed day of rest. And we are happy, Father, that you are there hearing and guiding us, especially to give and to answer our humble request from your sons and daughters here as we continue on studying your words, especially in a very special week or days, the 10 days of prayer worldwide. Thank you so much, loving Father, for guiding us as we proceed to our program this morning, because we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor, for that prayer. And thank you so much, mga kapaglaom, sa inyuhang pagpakiguban sa tuan ni ining matahom nga adlaw ipapahulay. Mga kapaglaom, as I have said, no, it is a blessing nga inyo haming or atong nakauban ang matag usa labi na gyud sa pag-ampo. Kumusta kamo mga kapaglaom? We hope and pray nga na blessed sa throughout the week labi na gyud karong semana kapaglaom, Pastor, nga paglaom renan atong gisugdan ang nga programa nga ginatawag nato og 10 days of prayer, mga kapaglaom, and later on atong paghisgutan ang atong 4th day nga topic, mga kapaglaom, ato anang atangano sa dili madugay. Na kung kamo naglantaw sa inyo nga GSAT Channel 37, mga kapaglaom, happy Sabbath din haa kaninyo, og among ginapasalamatan ninyo hang presensya sa nagkanlain nga panimalay gikan sa Luzon, Visayas, ug sa Mindanao, ug sa tibuok kalibutan, no? O kung kamo naglantaw sa inyo nga local antenna, kung makita min ninyo din haa sa inyo nga local antenna Channel 25, mga kapaglaom, among ginapasalamatan po ang inyong suporta. Mga kapaglaom, inyo haming malantaw sa inyong mga Facebook, no? O mamahimo nila kapaglaom, Pastor, nga i-share ang link aron daghan ang mabless, mga kapaglaom, ug makadungog sa nindot kaayo nga mensahe sa mga pulong, labi na gyud sa usa ka oras nga pag-inampuay. Kapaglaom renan? That's right. Yes, and so mga kapaglaom, kung kamo mapasalamaton or daghan mong mga giampo nga natubag, mamahimo na ninyong ipadala sa amoa aron ato nang masibya dinhi, no? Para sa tanan, o mamahimo na po ninyong sugdan sa pag-send ang inyong mga prayer requests. Kung kamo galing gamit og smart nga SIM card sa inyong mga cellphones, mamahimo ninyong i-send sa 0929-344-1777.
o Globe ang inyong mga SIM cards 0916-5574-777. Dili lang ta malimot sa pagbutang sa ato ang mga pangalan. Kinsa ang ato ang gustong ipaampo o unsa ang ato ang gustong ipaampo. No? Mamaayo pod kung mabutangan ninyo og asa mo gikan nagpadala sa inyong mga prayer requests o inyong mga praise reports. So kung naaman gani mo din pwede na nato sungdan sa pagtawag or sa pag-text ang mga numero nga nigawa sa inyong mga television karon. Pastor, na pa ba tayo angay nga i-remind nila? Yeah, and of course, kapag Lam Giselle and kapag Lam Renan, we welcome also our, of course, regular viewers, as well as those who have tuned in for the first time. Mga kapag kung naaman ka mo yung mga prayer request, nga dili inyo gusto dadon sa on air, o ibutang inyong mga pangalan, paliho butang ila na og confidential. Aron nga amo kini pag-ampuan kauban sa inyo mga paglaom dinhi nga mga partners nato dinhi sa atong studio. That's right, kapaglaom Pastor, and mga kapaglaom this week naka-receive pud tag lain-lain nga mga praise reports kapaglaom Pastor and kapaglaom Renan, and we praise the Lord ni anang mga tubag sa pag-ampo no ang kasing-kasing dili gyud mamahimo nga ihilom ang mga panalangin nga dawat nato ni ining matahom nga semana no. So mga kapaglaom atong paminawan si kapaglaom Lilidon later on, mga kapaglaom samtang kita nag-connect sa iyaha. So mga kapaglaom, kung doon naman ka ninyo'y mga tubag sa inyong mga pag-ampo, labi na gid mga pag-ampo kapaglaom Pastor nga dugay na natong gipangayo mga kapaglaom. This is the best time nga ato anang ma-share sa ato ang makapaglaom. Now Lilidon is ready to give us the praise reports. Happy Sabbath kapaglaom Lilidon. Inyuha na ba ming madunggan kapag laom Lilidon? Just hold on mga kapaglaom because we are fixing sa ato ang technical. And again, sa akong gikiingon ka ganina, ubay-ubay sa ato mga kapaglaom po nagpadala sa ilahang mga praise reports ug atong ginapasalamatan gyud ang walay hunong po ninyo nga pag-uban sa pag-ampo, no? Mga prayer warriors nato din Salamat kaayo mga kapaglaom. No, kapaglaom Lilidon? Hello, kapaglaom. Yes. Praise God. Happy Sabbath, kapaglaom Lilidon. How have you been? Yes, I'm doing good. Amen. For today, we have another batch of praise reports. With first up, Gani, Mercy Warriors, and Sanity Joe Mahatma Jesus. So, from December 31, 2020, iyang dikapya sa pag-ampo ang naunta magundam na ang iyong pagdinugo tungod sa iyong cervical cancer. So, nandipong jud siya. And unta nga dili siya sa New Year nga sa hospital. And then, sa January 3, 2021, nagpasalamat siya tungod sa iyong mga sabang pag-ampo kay naundang jud ang iyang pagdinugo o nakasimba siya sa first mga batch of 2021. Praise God. Next is from Sherwin of Shoma of Misamis Oriental. Katong December 24, 2020, nagpataba iyang gipa-include sa prayer nga he is not feeling well, gakatol ang iyang titulan. Og unta, ang mga medicine niya iyang give-take will be an instrument of God's healing. O nagpatampo ko siya nga punta ang iyang incoming swab test sa Monday na negative. And then, pagka January 2, 2021, nagpasalamat siya sa Ginoo sa inyong mga pag-ampo kay he is feeling better now o negative ang nagawa sa result sa iyang swab test. Amen. Next is from Cheryl Debajo of Upper Eastern Macrohon, Southern Leyte. Katong December 17, 2020, ilagi pa appeal sa pag-ampo si Nanay Mercedita Peligro na asya'y daghan gipamati sa iyang lawas o gilabi na sa iyang tiyan. Unya napod siya UTI, naot mabalik ang iyang kabaskog sa panglawas. And then, pagka January 2, 2021, nagpasalamat siya sa Ginoo tungod sa maayo na gyud
si Nanay Mercedita Tuluglo sa iyang diplomati o sa iyang UTI. Lastly is from Alma Bonet of Banban, Batad, Iloilo. Katong October 24, 2020, nagpatabang siya ampo para sa reconciliation sa iyang pamilya o para niniljon nga unta makauli siya gikan sa abroad na state. And then, pagka January 2, 2020, nagpasalamat sila sa Ginoo o sa inyong mga tabang pag-ampo kay nakauli na ang iyang anak gikan sa abroad o negative ang iyang swab test result. Amen. Thank you so much mga kapaglaom sa pag-send sa inyong mga praise reports, and I hope to read more praise reports this 2021. This has been your kapaglaom, Lily Don Hala of Hope Channel Cebu, reminding everyone to what customer for us and God. If we only believe because we will receive. See you next time sa mga inspiring. Amen. Amen to that. Amen. Gyud ato yung ginahinaot nga daghan patag mga answered prayer nga madunggan dinhi sa naga-progress ang ato ang time mga kapaglaom as we approach this 2021, no? Nang hinaot ni nga daghan pang panalangin jud ang ato ang madunggan dili lang kadto mga kapaglaom. Now atong pagasugdan sa pagbasa inyo ha mga prayer request nga inyong gipadala dinhi mga kapaglaom. I'd like to read the prayer request of kapaglaom Leia Takras mga kapaglaom. Iyahang ginapaapil paampo iyahang anak mga kapaglaom nga si Jesser Lloyd Tubak nang hinaot sa kapaglaom pastor and kapaglaom Renan nga hinaot iyahang anak mabag-o na sa iyahang lifestyle no labi na gyud nga naga-struggle pa siya gihapon karon sa iyahang mga bisyo mga kapaglaom. So atong iapil kini sa pag-ampo karong adlaw ug ani apoy prayer request gipadala sa ato ang kapaglaom si Dondon Cordeta mga kapaglaom ani asay tulo ka mga subject of prayers atong pagasugdan ni Richard Cordita nga unta mo balik na siya sa pagsimba mga kapaglaom, and another si kapaglaom Chichi ug si kapaglaom Lorna Cañete nga dili pod maayo ang ilahang kahimtang karon mga kapaglaom, so ato silang tabangan no sa pag-ampo. Ani apo gipadala nga prayer request sa ato ang sender nga 7598 na hinaot siya nga si Joselito Risit mamaayo na pod siya hang problema sa iyang mga mata mga kapaglaom. Anaa siya karon sa Sabah, Malaysia mga kapaglaom, wala pa siya kauli agi sa lockdown mga kapaglaom, so ato pod siyang tabangan sa pag-ampo karon. Ani apoy prayer request gikan sa atong sender 4386 nang hinaot pod siya nga iyahang tibuok panimalay ato pong mauban sa pag-ampo mga kapaglaom ug ang iya hapod nga bana nga Sir Ernie Balodo alang pod siya ang kumpleto nga kaayuhan gikan sa iya nga kidney stone operation mga kapaglaom. Ani apo gipadala sa atong sender 0854 iyahang pag-ampo alang sa iya hapod nga kondisyon karon nga naa siya ubo kapaglaom pastor sipon mga rashes sa iya nga skin mga kapaglaom. So ato puning ubanon iuban sa ato mga pag-ampo. 5210 ani apod siya prayer request alang kang Alin Bahinting gikan kini sa Compostela, Davao de Oro mga kapaglaom. Paampo pod siya alang pod siya nga bana nga si Nelson Bahinting nga dili siya makatulog mga kapaglaom hinaot karon maayo nang iyang kahimtang ug palihog uban nimi sa pag-ampo mga kapaglaom samtang atong hangyoon si Pastor Pagunsan mo ampo kanato. Okay, mga kapaglaom, ato ibutang ang ato kaugalingos tabanga sa Ginoo magampo kita. Amahan namo nga naa ka sa kaitasan sa mga langit niining kabuntagon amo gidala sa imo ang sincero og hanuot nga request sa usa ka inahan nga hinaot pa nga ang iyang pinangga ang anak ni sa brother Jesser Tubak bag-o ining tuig 2021 ang iyang relasyon sa imo aron nga magkahiusa sila o may kalipay sa tibuok nila nga mga pamilya nga pinaagi sa balan nga espiritu
iya tubagon ang hunghong o paggiya sa iya aron nga talikdan kining mga bagay sa kalibutan. Among gidalapod sa imo Ginoo ang among igsuon nga si Brother Richard Cordita nga hinaot pa nga ikaw sad hikap sa ilang mga kasing-kasing kauban ni Chichi, Sister Lorna, Kanyiti aron nga sila sad makabaton o ilang mga panginahanglan sa ilang kinabuhi, both physical and spiritual as well. Amo pod gidala sa imo Ginoo ang among igsuon nga si Brother Joselito Risit nga doon na say problema sa iya mata pero Ginoo tuwa siya sa Sabah, Malaysia nga natanggong because kining COVID-19. Yes. Hinaot pa nga ang mga tambal nga iya ginagamit didto makahatag sa iya og ayuhan aron nga sa dili madugay makakauban niya iyang mga pamilya dinhi sa Pilipinas. Amo sa dira sa imo Ginoo ang amo mga igsuon sa pamilya ni Brother Ernie Baludo nga hinaot pa maging kumpleto ang ilahang pagsimba, pag-alagad sa imo og kauban sad sa pag-ayo sa iyang bag-ong gioperahan sa kidney stone og hinaot nga ang tibuok nilang mga pamilya maayo man ang ilang mga physical nga mga lawas kining tuig 2021. Amo sa dala sa imo Ginoo ang among igsuon ang tibuok sad nilang mga pamilya kauban sa iyang asawa o bana aron nga makaserbisyo sila sing nagat kaigo mag-ayo ang ilang mga panlawas. Amo sa dala sa imo Ginoo ang among igsuon si Brother Nelson Bahinting nga hinaot pa nga tagaan mo siya og mga pamaagi nga maayo yung katulog aron nga maayo sad ang iyang mga panlawas og makabuhat pod siya sa iyang trabaho adlaw-adlaw. Kini tanan Ginoo among giplastar sa mga tubangan aron nga kini matagaan og solusyon ang ilang tagsa-tagsa ka mga panginahanglanon. Kay amo kini gihangyo o giampo sa gamhanan nga pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Naghang salamat kapag laom pastor sa pag-ampo sa ato mga kapaglaom. Salamat pod kang kapaglaom Lilidon nga naghatag sa sa ato mga praise reports nga nadawat sa atong programa mga kapaglaom. Now, atong pagapaminawan pod ang second batch sa ato ang mga prayer request ug atong i-welcome si kapaglaom Mine nga makig-uban po nato karong adlaw. Kapaglaom Mine, happy Sabbath. Yes, happy Sabbath, kapaglaong Josel, kapaglaong Pastor, Happy and Sabbath. kapaglaong Renan. Happy Happy Sabbath. Sabbath. Happy Sabbath. Yes, it's been a while, no? Medyo na absent ko. But praise the Lord for another year and gihatag sa ato. And this time, I will be reading the second batch of our prayer requests. So, we have here prayer sender from 4748. Magpa-pray siya ng matarong na maayo na niyang ginabati. So, hindi siya feeling well. And ato sa giampo si Sister Bermily Sarin. Tungod kay nag-drop ang iyahang platelet tungod sa iyahang lupus flare. So, currently, na-admit siya sa Riverside Hospital sa Bacolod. Itong i-pray nga mo taas ang iyahang platelet. And also, atong i-pray ang ato ang kapaglaom nga si Chen nga makatrabaho na siya usab ngod kay labi na sa karon nato nga panahon daghan kayo og atong mga panginahanglan nagdaghan sa itong mga kapaglaom nga nawad-an sa mga trabaho tungod sa pandemic. Sato silang iampo og asa niini si kapaglaom Chen na makabalik na siya trabaho usab and iyahang mahatag ang iyahang responsibilidad ngadto sa iyahang pamilya. And also atong iampo ang ato ang prayer sender from 0223 niyahang anak nga mo take sa nursing board exam. Currently, nag-review siya and nagapaampo ang usa ka ginikanan kapaglaong pastor na makompleto unta nila ilahang pagbayad sa ilahang review center.
So atong iampo kana nga igubo sa Ginoo ang tanan nga mga panalangin sa ilahang nga mga kamot kay itong Ginoo sa kadato man o siyang mituran ining tanan nato nga mga panginahanglan. And ato sa iampo natong kapaglaom from 2, 1 to 3. Ang iyahang nga anak karon sa Adventist Hospital sa Davao nagkasakit kuno ang iyahang nga kilid. And dato kini iampo nga maayo siya. And lastly, atong i-update sa pag-ampo ang atong person from 4931 sa iyahang nga full recovery. So, thank you so much mga kapaglaom Giselle. Mula kato ang ato ang second batch of prayer request. Yan, this has been your kapaglaom line of Health Channel Cebu. Thank you so much kapaglaom mine and salamat sa padala pod mga kapaglaom sa inyo ang mga prayer request. Karon atong hinuon sa gyapon si kapaglaom pastor to pray with us. Okay, with pleasure. Amahan namo nga naa ka sakit asan sa mga langit sa makausapa amo gi tunol ang amo mga boses o amo mga nahuna, amo kasing-kasing diha sa trono sa bugay aron nga kining amo mga kaigsuonan nga dunay panginahanglan matagaan nimo Ginoo og solusyon. Una, amo gidala sa imo ang among igsuon nga dili maayo ang iyang pagbati sa iyang pisikal nga lawas. Wa kami kay balo kung unsa nga klase pero ikaw nakasayod, ikaw nakapasa, ikaw nakahibalo sa iyang kahimtangan. Hinaot pa nga giyahan mo siya og ma-impress sa iyang mind nga makahimo sa mga bagay aron makaalibyo sa iyang mga sakit. Amo sa gidala sa imo Ginoo ang amo igsuon si Sister Bermerly Sarin. Ngay naot pa magtaas ang iyang platelet. Resulta kini sa iyang leukemia o lupus sinaot pa nga mag-ayo ni siya Ginoo nga naa karon na admit sa Riverside Hospital sa Bacolod City. Amo sa gidala sa imo Ginoo ang amo igsuon nga si Brother Chin ngay naot pa nga kining mga panahona makabaton siya og maayo og permanente nga trabaho aron nga makatabang sa iyang adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Yes. Labi na karon nga mga panahon nga daghan na dislad sa ilang mga trabaho tungod ni ining COVID-19. Hinaot pa nga pinaagi sa imo nga mga balaan nga espiritu, matagaan siya sing kaalam sa pagbaton kag makahatag sa iya sing eksakto nga trabaho nga magamit niya sa iyang adlaw-adlaw nga kinahanglan sa iyang pamilya. Amo sa gidala sa imo Ginoo ang amo igsuon nga ang iyang anak naga-review para sa nursing board exam. Hinaot pa nga giyahan mo sila ini maginikanan nga nagapangga sa iyang mga anak sa ilang sincero ug honest nga hangyo sa imo Ginoo nga giyahan sila sa mga pamaagi aron nga makabaton sila og mga financial nga mga blessings para magiging maayo ang iyang pag-review sa review center. Amo sa dinala sa imo Ginoo ang amo igsuon nga na-admit sa Adventist Hospital Davao. Hinaot pa nga gihan mo mga doktor nga ang eksakto nga diagnosis o eksakto nga mga tambal mahatag sa iya aron nga sa dili madugay mag-ayo ni siya sa iya nga sakit. Yes. Amo sa gidala sa imo Ginoo ang among igsuon nga nagpadayon sa paghangyo sang iya full recovery sad sa iyang masakit aron nga siya magbaton sang panalangin gikan sa imo agud nga makatrabaho siya sa nagakaigo kag makasuportar sa iya pamilya o makatabang pod sa imong buhat. Kay kini tanan among giampo sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Thank you so much kapaglaom pastor sa pag-ampo sa ato mga kapaglaom, and again salamat kapaglaom mine sa pagbasa sa ato ang mga prayers. Now mga kapaglaom sa akong gikaingon kaganina nindot kaayo ang atong paghisgutan
Because this is a continuation kapag laong pastor sa ato ang ginakanunay nga ginadiscuss din hiya ang ato ang 10 days of prayer makapaglaom karon nga nata sa ikaupat nga adlaw sa pag-inampuay mga kapaglaom, and we are so happy nga aduna pud tay nadawat nga mga feedback sa ato mga kapaglaom nga na-bless gyud sila kapag laong pastor sa ato ang ginapatigayon karon nga 10 days of prayer gani lain-lain or dunay mga iglesia nato sa lain-lain nga dapit nga naghimo gyud sila ani kapag laong pastor, and salamat kay sa effort sa ato ang mga church leaders kung asa man kamo no nahimutang among ginapasalamatan ninyo ang initiative mga kapaglaom labi na gyud sa atong mga kaigsunan pod nga nag-participate niini mga kapaglaom mga tong 4th nga day nga topiko is all about putting revival into practice. The other day naghisgot kitag mga unsa ning revival, unsa man ang kalambigitan niini sa atong kinabuhi mga kapaglaom karon at mga nasabtan ang revival unsa man nato kini ma-put into practice kapaglaom pastor kapaglaom Renan. Among ikaw ngayon kapaglaom Renan sa pagbasa sa ato ang QOD or quote of the day. Yes, mga kapaglaom, ang ato ang quote of the day nag-ingon, "A revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. To seek this should be our first work." No, basa na nato sa True Revival nga sinulat ni Sister Ellen White. No? So naa dito ang tubag kapag laong pastor, no? Nga as we seek the revival sa ato ang spirituhanon nga kinabuhi sa atong self mismo mga kapaglaom, this is the greatest and most urgent need. I mean, urgent of all our needs. Kung naa kay gusto pa ngayon si mong kinabuhi, no? Kanigyong revival kapag laong pastor. So kapag laong pastor, mamahimo ba ni mo taga-ag explanation ni ini? Thank you kapag laom Giselle and kapag omlinan. Actually, dili na ta mag-adto sa uban nga mga tao. Kini nga mensahe para gid ni mga kapag laom sa ato. That's right. First and foremost, ayaw pagtan-awa ang uban. Dili gina siya maayo. Dili nato ma-level ang atong ugalingon sa ilaha. Kay kung ato tan-awon atong ugalingon sa ilaha, mapareho kita sa ilaha pod. Kinahanglan ang atong kaugalingon ato i-plaster sa ato mga sa kitong Ginoo. Naay mga words nga dapat natong tan-awon din ni. Yes, Pastor. Ingon din ni true godliness. Dili lang pakuno-kuno kay daga mga nagapakuno-kuno god, no? Ikaduha, greatest, superlative nga pinakataas yun. So, and most urgent, dili lang urgent, kung di may naapay gibutangan sa ni Sister Ellen White, most urgent. O tapos, ingon din kini tanan, magbaton ragyod nato, pinaagi sa gahom sa balaan nga espiritu. No more, no less, period. Amen to that kapag laom pastor. So makapag laom atong discussan or i-discuss na to pag-usab kapag laom pastor and kapag laom Renan kining pangutana na what exactly is revival kapag laom pastor. Tama, naghisgot kita mo revival nga word pero unsa matuod ni siya? Now kung si Sister Ellen White nga nagsulat niini nag-remind sa ato naapos siya tubag ana. Unsa gina ang revival? Yes. Kung kuhaon nato ang word nga revive, para sa tao bitaw nga nalipong o nawalaan og huna-huna. Kag pagkatapos ano nato buhaton? So i-resuscitate. Aron ma-revive siya. That means na problema na nawalaan sa kinabuhi o ginhawa, ato siya gi-revive, no? At actually, Sister Ellen White put it this way sa iyang kaugalingon nga words. Ato ni basahon ha. Revival signifies a renewal of spiritual life. Sa ato pa nawala ang ato spiritual kinabuhi. Renew. Kung renew gani sa ato pa na expired. Di ba? Ato lisensya sa driver expired. So i-renew nawala sa ato pa posible ang ato kinabuhi relasyon sa Ginoo o sa primero maayo atong kusgan kita sa
pag-alagad. Pero pag abot panahon along the way, nagluya mo na nga i-revive na siya. A quickening of the powers of the mind and heart. And mind you, very important nga word din resurrection from the spiritual death. Wow. Sa ato pa, dili lang na ito na walaan o ginhawa, kundi patay yun. O di ay ang word nga revival, resurrection of spiritual death. So very important Tinuod siya. na kapaglaong pastor. No? Salamat anak kapaglaong pastor. Now, are you familiar mga kapaglaong kining revival and reformation? I hope familiar kita ni ining tanan because mo ni kanunay ang ato ang kanunay ginapadasig sa atong lain-lain nga mga iglesia, magagmay man o madaggo nga iglesia, mao gid ni kanunay natong gina-promote kapag laong pastor tungod kay daho kanang relevant kini sa ato ang espiritual nga pagkinabuhi. Si pastor kanina nag-explain of kanang tao nga posible niagi sa kamatay, nawala siya no. That's in practical sense unya ato apong gihisgutan nga sa atong espirituhanon di ay pod nga pagpangalagad sa Ginoo moagi pod itag kamatayon kapag laom pastor you no? know, very possible. Ato pong pangayon og ideya si kapag laom Renan. Yes, that's why nga kini bitaw one of the things nga ato ang dapat timan-an sad knowing now we have learned nga sa ato ang spiritual lives we will also go through spiritual death, kumbaga, no? That means, this should be guided by the Holy Spirit. And how do we attain that? Nga, ma-recognize na to ang guide sa Holy Spirit is for us to communicate constantly with God, no? Through prayers. Ato gina siyang pangayoon through our prayers. That ang atong iampo is that ang ato ang minds, ato ang hearts, tagaan tag willing hearts for us to be willing to be revived. Kay if you are not willing to be revived spiritually, then dili man po na siya mahitabo. At pangayoon gyud nato nga ato ang ma-discern ang guidance nga gihatag sa Holy Spirit, and we can only attain that if we constantly pray for it and kita gyud mismo ang mangayo ana nga willing gyud ta nga iabli atong hunahuna og ato ang hearts para maminaw ni ana. No? So inana na siya kapag laom Giselle. Usa sa mga butang ato ang dapat matiwan-an sad about revival and reformation. Yes. Tinuod na kapag laom Renan. I'd like to read dinhi kapag laom pastor kapag laom Renan gikan sa ato ang 10 days of prayer nga guide no gihisgutan dinhi that praying for revival is essential, no? Importante kay ni mga kapaglaom, but we can't stop there. Dili lang dira aday muhunong ang atong pagpangayo mga kapaglaom. Ingon din ginaawhag kita nga mo gid ni kanunay atong pangayoon sa Ginoo mga kapaglaom. Kana bang kung kita maluya, kung kita mawala, ana pa day paglaom pastor pagunsan nga mabalik pa kita pinaagi sa gahom sa Banal Espiritu. And kapag Giselle, ang kapag salamat nga gihisgutan nimo ang word nga prayer, di ba? Now, dinhi sa ako nagatuo pod nga sa atong mga kapaglaom bisag sa atong ulingon, nagaampo mabiya kita adlaw-adlaw. Pero nga di ba yun na makita sa atong kinabuhi nga aktual nga mabatyagan nato ba sa kung silunggo pa mabatyagan nato nga nagbag-o gid kita. Tinuod. May problema siguro. Ang problema possibly nakita na daan ni Apostle James, no? Apostle James or James chapter 4 verse 3. Akon usbo na James chapter 4 verse 3. Ako basahon ni, you ask and you do not receive because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. Ako kitan-aw bitaw ang word nga amiss. Ano ni amiss ni nga word? A-M-I-S-S. Ay ang meaning gali isang word nga amiss incorrectly. Because you ask incorrectly. Kay usahay mga kita sa Ginoo ang nahitabo para sa ato lang kaugalingon. Dili di ay para sa kahimayaan sa Ginoo. That's why ingon din ni that you may spend it on your pleasures. Mao na mga kapaglaom, ngano nga ampo kita Ginoo kabay patagaay ko.
kasang maayo nga kabuhi espirituhanon ngano nga di maabot, di nato malambot, di mahatag sa ato kay because nakbasa sa Ginoo nga ang ato kaugalingon nga kasing-kasing gusto ta nga magtaas para sa iban kaysa ikumpara sa uban. Mao na nga mao na nga dili matubag sa Ginoo. We ask amiss incorrectly. Tinuod na kapag laom pastor usahay ato ang mga pag-ampo ma-vain because mga kapag laom ang hinungdan is para lang sa ato ang kanang himayaan. Alam lang sa ato ang satisfy ta sa ato mga needs. Nalimtan na nato mga kapaglaom mga ato ang spirituhanon di ay nga aspect. Correct. Na mo proceed ta sa pangutana mga kapaglaom, how do we put revival into practice? Dako kay nga pangutana kapaglaom pastor, mangayo mi sa imong ideya kapaglaom pastor. Tan-awon nato kuno paano ni siya. Ingon sa ni Sister Ellen White sa iyang libro, there must be an earnest effort. Ako gitan-aw ining word earnest effort. Meaning it is a serious state of mind. Sa ato pa sa ato na seryoso gyud kita ba kay mga kapaglaom Giselle, ang kapaglaom usahay ang ato pagampo murag diha lang to man sa kasami ba. Dili ka buslok bitaw sa kasami, di ka lapos. Kay ngano kay nakabasa sa Ginoo ato kasing-kasing. So we should be serious, no? And of course, kung kita mag-ampo sa pagbag-o sa atong kaugalingon, kinahanglan na atay earnest prayer. Yes. And of course, kinahanglan sa nga prepared atong heart. Kag mabuhat lang ini pinaagi sa pagtuad o pag-confess sa atong mga sala. Again, gitun-an nato ni sa may aging tuig, ang confession of sin must be specific. Dili wholesale. Dili lump sum. Ginoo, patawaran kami sa among mga sala. Ano nga sala to? So kung amo na nga dapat mag-ampo gani kita, it should be specific. Aron makita sa Ginoo nga kita sincero. Yes. So we have to confess our sins. Second, we have to humble ourselves, of That's course. right. And of course, we have to repent, meaning repentance means turning around. Kung naghangyo kita sa Ginoo, patawaron kita, dapat makita ang turn around, no? That's At it. least 180 degrees. And ingon pagid ni Sister Ellen White, it should be ingon ako kaniya earnest to fulfill the conditions nga gihatag sa Ginoo. Wow, kanindot anak kapaglaom pastor. Salamat kay sa imong mga ideya, no. So mga kapaglaom ato pang hinumduman nga sa pagkabot nato sa mga panalangin sa Ginoo, no. Usahay kapaglaom pastor malimitahan ang paghatag o pagbubo sa panalangin sa ato sa Ginoo, not because God is not willing to bestow His blessing upon us, but because we are unprepared to receive it. Exactly. Right. Mangayo tag sakyanan kapag laong pastor unya wala daytay kaparkingan. So lisod Agwa ka kaayo. lisensya. Pagintay lisensya, di po yung kabalo mo-drive. Of course, No? So unprepared yun kaayo mga kapag Correct, laom. right. So kung maabot sa ato ang kinabuhi or sa point na atong kinahanglan yun nato ang balaang espiritu mga kapaglaom, we have to prepare ourselves to it, no? Dili lang kay pangayo lang ta unya wa puto nangandam. So kinahanglan nga we are ready emotionally, kinahanglan pod ang spiritually mga kapaglaom. So kapaglaom renan ani na po'y pangutana lain din hiya. What role does prayer plays? Unsa may role sa prayer sa ato ang kinabuhi kapaglaom renan? Kaning prayer mga kapaglaom Giselle, kapaglaom pastor, no, kay dungag ni sa katong gimension nimo ganiha nga, and na-mention po nako ganiha na dapat prepared ang atong hunahuna, ang atong kasing-kasing, kita mismo, whole being is prepared to receive God's blessings. Kay we can only be prepared, dili man tungod lang sa atong kaugalingon that we can prepare, no, to receive God's blessings. Kay unsaon man day nato pagkabalo nga kani sila mga blessings that are coming from God. And of course, through the guidance of the Holy Spirit, which we can ask through prayer. So this is where prayer comes in and plays a very big role. No, nga dapat ang ato ako nung
mga kaugalingon kay ato ni siya i-uplift dito ba sa langit through our prayers through Jesus Christ. And then kini ato ang mga silent petitions as they say, no, kay it will rise as incense before the throne of grace. And Amen. you know, if this happens mga kapaglaom, every time we pray, maski kaning mga silent prayers nato, as long as we Yes. do it earnestly and with sincerity, it baffles the enemy. So kung wala ang enemy naka-penetrate sa atua, then our thoughts, our kanang will be aligned to what really God wants us to do, no? And then of course ang Holy Spirit ang ato ang madunggan, dili ang kaaway. So prayer is important kay mao man ni siya makapaduol nato dito sa Ginoo, and this is our armor para unsa ni kung sa Bisaya pa atong malabanan baka ang mga temptasyon o mga distractions nga gi-cause sa atong kaaway, right? That is right. Daghang salamat kapaglaom Renan. Mga kapaglaom atong hinumduman niya pinaagi sa pag-ampo, pinaagi sa pagbasa sa Biblia. Kanunay gyud na mga Exactly. kapaglaom walay hunong, no. Doon naman tay mga time nga wala tay ginabuhat or mga moments nga wala ta na busy mga kapaglaom. So ato anang spend sa pag-ampo, pagbasa sa Biblia tungod gi ang prayer, sultihan mo namo mga kapaglaom, atong kinabuhi will become more powerful and fulfilling dinha sa kinabuhi or sa ato ang kinabuhi na naa sa Ginoo. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyohang pagpakiguban sa atong diskusyon, atong paminawan ang nindot kay music video o kami nahnaot nga kitang tanan mabless niini. Let us watch this. My listening
Welcome back to Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone. Daghang salamat sa naghatag nga natong mensahe sa awit nindot kay kapaglaong Amen, pastor kay oo. gidalit kaninyo or gi-offer din ha sa Ginoo gikan sa Central Philippine Union Conference Workers. This is my Father's world. Wow, thank you so much mga kapaglaom sa inyo ha sa gihapong pagpakiguban even until this moment. Atong hangyoon si kapaglaom rinan sa pagpadayon pagbasa sa atong mga prayer requests. Yes, kapaglaom Giselle. So, padayon ta sa pagbasa sa mga pinadalang prayer requests. Natay gikan ni Sender 3131, mga kapaglaom. And ang iyahang pag-ampo para ni Dennis nga unta mauli na tong gihuwaman nga sakyanan sa madaling panahon. Ato pong ubanan sa pag-ampo si Sender 2484. Magpaampo siya para sa iyahang apo kay duna kini seizure, mga kapaglaom, and unta ato siyang tabangan sa pag-ampo nga ihaning malampasan, no? Kaning sitwasyon. Ato pong apilan sa pag-ampo si Sender 9992. Atong iampo nga unta si Generous magtubo nga matarong nga kauban din ha sa Ginoo. And ato pong i-appeal sa pag-ampo ang gipadala ni Sender 3880. Ang ato ang ipaampo ani kay naa siya mga balatian. Si Brother Dodong, wala man gyud specify kung unsa specifically ang iyahang balatian, but nasayod ta nga ang Ginoo nakabalo ni ini. So ato ang tabangan sa pag-ampo. Gikan po ni Sender 3759, magpa-appeal siya para sa or kay mga 2 years na siya mga kapaglaom naalang sa bed. And iyaha pong daughter nga si Methel o ang iyahang granddaughter nga si Jeannie Ann. Napod sila yung mga balatian, mga kapaglaom. So ato ang i-appeal sila sa pag-ampo. Ato pong i-appeal sa pag-ampo, ang ipadala ni Sender 7283. Magpaampo siya kay ang iyahang anak na ay sakit, no, sa brain and sa kasing-kasing pagyod, mga kapaglaom. And unta makabaton siya sa kaayuhan, pinaagi sa gahom sa Ginoo, no? So I hope you were able to take note of those prayer requests, mga kapaglaom, para matabangan nato siya sa pag-ampo sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay. But at this time, atong hangyoon sa siya kapaglaom Pastor Elmer para mo-offer og prayer para sa atong mga senders. Okay, with pleasure. Let us bow our heads as we pray. Amahan namo nga naa ka sa kaitasan sa mga langit, amo usab ginadala sa imo kining mga request sa among mga kaigsuonan. Imo ni sila mga pinangga nga mga anak lalaki o babae. Amo sa gidala sa imo Ginoo ang amo igsuon nga si Brother Dennis. Kinahanglan biya po niya ang iyang motor para sa mga transportasyon niya sa iyang kinahanglanon adlaw-adlaw nga trabaho. Hinaot pa nga hikapon mo ang kasing-kasing sa igsuon nga hulam ni ini aron nga makapadayon siya sa iyang mga responsibilidad. Amo sa gidala sa imo Ginoo ang among igsuon nga si Brother Cecil David nga hinaot pa nga ikaw magtabang sa iyang sakit nga epilepsy, sama sa imo nga gibuhat didto sa panahon nga niya kadinhi sa kalibutan nga ikaw sad na may gahom sa pag-ayo ni ini. Hinaot nga ang mga lahi-lahi nga mga pamaagi mahatag nila aron nga kining anak magabaton sing maayo nga lawas. Amo sa gidala sa imo Ginoo ang kining amo igsuon nga si Sister Puerto nga unta magbaton siya o magpadayon sa pagpanginabuhi sa kinabuhing Kristohanon. O amo sa gidala sa imo Ginoo ang amo igsuon nga hinaot pa nga ikaw magtabang sa iyang mga sakit nga mag-ayo sad. Og amo gidala sa imo Ginoo kining usa ka pinasahi nga request sa usa ka inahan. Mga duha na ka tuig Ginoo nga di siya makalakaw. Hinaot pa nga ikaw magtabang sa iya
ang pangalan si Sister Mithil o ginaot pa nga iyang apusad nga si Ginny Ann magabaton pod og maayong panlawas. Ginawa mo sa dala sa imo ang among igsuon si Brother Lucrecio Aurelianida, hinaot pa nga ang iyang sakit sa brain o siyang kasing-kasing mapangitaan o pamaagi sa mga doktors o mga tambal aron nga mag-ayo pod para nga maka-eksakto, makamalipay sila sa pagsimba sa imo. Kinitanan nga mga request sa imong mga inanak lalaki o babae dinhi sa kalibutan, hinaot pa nga imo Ginoo matubag suno sa imong kabubuton. Kaya amo ginihangyo kini sa gamhanan nga pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Mga kapaglaom, we are down to the last batch of our prayer request ug atong i-welcome si kapaglaom Kevin nga muoy mohatag niini. Happy Sabbath kapaglaom Kevin. Happy Sabbath mga kapaglaom. Happy Sabbath usab sa tanang mga nagasunod ug nagasuporta sa atong programa Let's Pray Pilipinas. Ang Ginoo kanato nahigugma pag-ayo. Ug karon nga bagong tuig siya nagapadayon sa iyang pagkamaayo. Atong pagbasahon karon ang mga mosunod nga mga prayer request. Gikan kang Nadeta Galiste nga nagapaampo siya nga makatulog na siya og tarong ug maulian na ang iyang mga balatian. Hinaot nga mawala na ang iyang pamati nga naa siya arthritis, napod siya diabetes, napod siya insomnia ug napod diferensya ang iyang kidney ug taas pod ang iyang blood pressure. Usab from 7858 nga nagapaampo siya nga kauli na sila sa iyang asawa ug magkasinabot na sila. Usab prayer request from 9828 nga naot ma-approve na ang paper sa iyang bana paingon sa Canada nga si Roger Patayon. Prayer usab gikan kang Rian Lebron nga nagapaampo siya siyang anak nga si Prince Lebron nga naot maayo na siya kay padayon pa ang iya nga chemo karon kay naa siya leukemia. Prayer usab from Boy Delicano nga nagapaampo siya mga pag-umangkon nga naa sa Dumingag, Zamboanga del Sur nga mudawat sila sa doktrina ug ilang pagadawaton si Ginoong Hesus isip ilang personal nga manluluwas umudawat usab sila sa santos nga bautismo. Ang iyang mga pag-umangkon mao sila si Rap, Micah, Faith Delicano Trinidad ug ang ilang inahan nga si Fe Delicano Trinidad. Usab ato ang iyampo si Leo Nadala nga unta matawagan na siya siyang office aron ma-line up na siya sa barko ug makasakay na siya kinigikan from Nancy Cotara. Usab atong ipaapil sa pagampo si Sister or kapaglaom Mila Manuog naa sa Jimenez, Misamis Occidental kay nakasuffer siya og mild stroke. Mga kapaglaom, ang Ginoo kanunay nagalantaw sa atong sitwasyon ug siya kanunay andam nga mutabang kanato ug mohatag og katubagan sa atong mga pagampo. Kini yung kapaglaom Kevin of Hope Channel Cebu nagapahinumdum kanatong tanan that let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Daghang salamat kapaglaom Kevin, kapaglaom Pastor, mamahiyo ba nimong ampuan ang atong mga kapaglaom. Okay, with pleasure. Ginoo sa makausapa kabay pang kining among pag-ampo nga ginapadangat diha sa trono sang bugay makabaton og kasulbaran niining mga amo ipalastar sa imo atubangan. Amo gidala sa imo si Sister Galisti, hinaot pa nga ikaw maghatag sa iyaha og ayo kaayo sa iyang mga lawas nga daghan kaayo ang iyang mga gibati sa iyang physical nga lawas nga naa sa mga diabetes, na problema sa kidney o taas pod ang blood pressure, hinaot pa nga mga matambal nga ginagamit niya makapaayo sa iya. Amo sagdala sa imo Ginoo ang among igsuon nga hinaot pa may maayo nga relasyon sa pamilya aron nga malipayon pod ang tibuok nila nga pag-alagad sa imo. Amo sagdala sa imo Ginoo ang among igsuon nga hinaot pa nga ayang application paadto sa ibang nasod matagaan og solusyon og matubag aron nga may kalipay pod ang ila tibuok nga mga panimalay. Amo sagdala sa imo Ginoo si Brother Rian Lebron. Ikaw nakahibalo Ginoo sa iya hapon nga problema sa iyang anak nga naay chemo sessions process kay naa siya leukemia. Hinaot pa Ginoo nga tagaan mo sila pamaagi
aron nga ang mga financial nga mga kinahanglanon mahatag pod sa iya o makaayo sa iya nga sakit. Ang amo igsuon Ginoo nga dunay sinsero nga paghangyo ang iya mga kauban sa pamilya, iya mga higala, ang iyahang mga ginabible studyhan, hinaot pa nga kinitanan magabaton sila sa balaan nga bautismo pinaagi sa pag lihok sa balaan nga espiritu sa ilang makasing-kasing. Amo sa gidala sa imo Ginoo si Brother Leo nadala in tawon nga gahuwat sa iyang tawag aron nga makatrabaho sa barko, hinaot pa nga matagaan o pamaagi labihan na kining problema Ginoo sa amo panginabuhi adlaw-adlaw. Amo sa dala sa imo Ginoo ang amo igsuon nga na mild strokes termila. Hinaot pa nga maka-survive, ma-revive o mag-abot sa panahon nga maging maayo ang iyang panlawas. Kini tanan Ginoo amo giplastar sa imo tubangan nga wala kami mahimo, walay tao nga makabuhat sing kaayuhan kundi ikaw lang gyud ang may gahom ini. Kay gipangayo namong kini sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Daghang salamat kaayo kapaglaom Pastor, and thank you so much mga kapaglaom prayer partners nato sa lain-lain mga dapit nga inyo haming naubanan sa pag-ampo mga kapaglaom, and tomorrow we will once again unite in a prayer dinha sa Cagayan de Oro mga kapaglaom. Sa among hisgutan kaganina ang kining ato ang mga vacant time kapag laong Pastor, nindot kaayo di ay nga ato kining gamiton sa pag-ampo o ang pagbasa pod sa balaan nga kasulatan. Gani si Ellen G. White ang naghatag kanato og pagpahimangno nagpahimangno sa matag usa kanato, ingon siya dinhi that several times each day very precious and golden moments should be consecrated to prayer and the study of the scriptures mga kapaglaom. So kung doon na may nindot kaayo nga at time higayon kapaglaom Pastor and kapaglaom Renan nga atong spend ang atong kinabuhi sa pagbasa o pag-inampuay, that should be now kapaglaom. Kapaglaom Giselle ang kapaglaom atong dugangan to no. Yes. Dili lamang kita magbasa. Dili lamang magampo, kundi ibutang yun yung ison ang teksto na diha sa ato. Kay mao ba ni ang atong armas ba to kay Satanas, di ba? Yes. O ato gisgutan kaniya ang gitawag nga revival, walay mahimo ang revival kung dili sad sundan ni sa reformasyon, sa pagbag-o, ni reorganization o kon change of ideas and theories. So mauna nga dapat magkuyog gining duha, mag-asawa ni siya, revival and reformation. That is right, mga kapaglaom. Thank you so much kapaglaom Pastor. Mga kapaglaom, revival signifies a renewal of spiritual life. Amen. A quickening of the powers of the mind and heart, and a resurrection from the spiritual death. Yes, mga kapaglaom, and revival and reformation are to do their appointed work. And in doing this kind of work, they have to be blended. And again, mga kapaglaom, ako ni Osbon, but it is our work by confession, again, humiliation, repentance, and earnest prayer to fulfill the conditions upon which God has promised to grant us His blessings. A revival need to be expected only again in answer to our prayers. Amen. Thank you so much once again for joining us today, mga kapaglaom. Salamat po kang kapaglaom Lilidon, mine, and Kevin, of course, kang kapaglaom Renan, kapaglaom Pastor, for joining us today. Whatever worries or burdens you may have, offer it to God with earnest and humble prayer. This has been your kapaglaom Giselle of Hope Channel Cebu, reminding you that God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Yes, mga kapaglaom, while engaged in our daily work, we should lift the soul to heaven in prayer. So this has been your kapaglaom Renan of Hope Channel Cebu, inviting everyone to cast your burden on the Lord, and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. And of course, you need not
constantly on your knees, mga kapaglaom. And it should be uplifting our hearts to God always. And this has been your kapaglaom, Pastor Pagonsan, saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaabag o kauban sa pag-ampo din ilang sa Let's Pray Pilipinas! Where you don't have to pray alone.